Hi guys! Welcome back to my channel. So in today's video, gagawin ko na talaga yung top 5 favorite foundations ko as of the moment. Again guys, this is a series on my channel wherein pinapakita ko sa inyo yung top 5 favorite foundations or favorite specific products ko. So meaning to say, ito yung mga pinaka-paborito kong products as of the moment sa specific category na gagawin ko. So nagawa ko na yung lipsticks at blushes. Ngayon naman foundations tayo. If you're new to my channel, I do have very oily skin, as in very major oily skin. Minsan pwede ka na magprito ng itlog sa mukha ko. Ganon ka-oily. Anyways guys, before I forget, I know sa lahat ng mga top 5, most probably foundations yung pinakahihintay nyo. Pero natagalan kasi gusto ko talaga munang i-test muna yung mga products before ko ipakita sa inyo. Gusto ko munang manigurado na gustong-gusto ko talaga sila. So ayun, without further ado, let's start na kasi ang dami kong handa siya sa buhay. As usual, magsisimula tayo sa top 5 hanggang sa umabot tayo sa top 1 ko, which is my favorite foundation na. For my top 5 foundation, this is the Maybelline Fit Me Shine Free Plus Balance Foundation. I am in the shade 220 or Natural Beige. Ito yung perfect shade ko as of the moment. Na-feature to sa favorites ko kasi nga, it's how much I love it. Inglesera. This is one of my go-to foundations talaga, lalo na for everyday. Lalo na kung ayoko maghugas ng beauty blender kasi minsan nakakatamad, diba? Kung gusto ko kamay na lang gamitin ko tapos nagmamadali ako. Ito talaga yung isa sa go-to foundations ko. Kahit medyo light to medium lang yung coverage ng foundation na to, para sa akin okay na to. Lalo na for everyday, guys. We don't really go for full coverage foundations. Perfect to for everyday. Yung pinaka nagustuhan ko sa kanya is the way it looks on my skin. Actually, guys, nakalagay sa packaging niya, this is for combination skin. And as far as I could remember, yung circle na nasa gitna, it's supposed to help control the oil. Honestly speaking lang, yung oil control niya, so-so lang. When I say so-so, considering my oily skin, nasa 4 to 5 hours nag-oil up na ako, pero hindi masagwang oil up, guys. Sa mga foundations na ipapakita ko sa inyo, nag-oil up pa rin talaga ako, no doubt, pero hindi sila yung nag-oil up na masagwa. May mga foundations kasi akong na-try noon na pag nag-oil up ako, para talaga siyang nalulusaw, na patchy, pero itong mga foundation na to, it's not gonna do that. Kaya kahit hindi naman ganun ka-amazing, kabongga yung oil control nila, at least okay naman sila tingnan kahit na mag-oil up na ako. So ayan, this is one of my favorite foundations as of the moment. So top 4 foundation, this is the L'Oreal True Match Liquid Foundation. Yung shade ko nasa G2 or G3. Ito medyo maputi siya sa akin, pero carry lang guys kasi pag medyo darker naman yung setting powder na gagamitin ko, nagiging okay din naman siya once nag-set na. The reason why nasa 4th ko siya is because maganda yung finish niya, guys. Maganda siya sa skin. It did not break me out. Lahat ng mga foundations na ipapakita ko, hindi ako nag-breakout sa kanila. Isa lang yung masasabi ko talaga sa L'Oreal True Match. Maganda siya sa skin. Yun lang. As in, yun yung main point ko kung bakit nasa top 5 ko siya. Maganda siyang tingnan sa mukha. Yung oil control, ganun din guys. So, pero hindi siya masagwang tingnan kahit mag-oil up na. Also, you would really need to powder this one kasi nga, ayun, medyo dewy yung finish niya. Pero, ayun guys, overall, maganda tong foundation na to. Perfect for everyday. Light to medium coverage din to, pero it's very buildable kasi nga liquidy talaga yung consistency niya. Sobrang runny kung nakita nyo yung reviews ko. Okay, top 3 foundation. High-end to guys. Medyo nag-aalangan ako isama to pero it's that good. This is the Estee Lauder Double Wear Stay in Place Makeup Foundation. Ayan siya. Sobrang nire-rave ng lahat ng tao. I think wala akong nakitang review na hindi to nagustuhan, guys. This is a cult favorite talaga, lalo na sa YouTube community. This is how the foundation looks like. Maputi sa akin tong shade na to. This is in the shade Desert Beige. Sinusuot ko lang talaga to my special events. And also, guys, maharlika kasi siya. Kaya parang nire-reserve ko talaga siya for special occasions, for events na pupuntahan ko. Ito yung ginagamit kong foundation. It's very... Hay nako, kung i-describe ko to as a thing, like as a gadget, yung ma-describe ko dito, durable guys. As in, kahit tumambling ka ng ilang beses, hindi to mabubura. Ewan po anong meron dito, pero I've worn this twice siguro or thrice na sinuot ko siya mga morning, mga 9 a.m. Tapos, di ba, matagal akong natutulog. So, matagal ko siyang natanggal sa mukha ko. Siguro mga 12 midnight or 1 a.m. na. Diyos ko dahil. Yes, medyo nag-oil up na ako sa kanya. Of course, ilang oras na yun. Pero yung foundation, like, parang
parang tumambling na ako na ilang beses siya, hindi talaga siya tumambling. Parang steady lang siya, as in, ganun siya kadurable. And I think it's supposed to be really like that kasi nga double wear, stay in place makeup. I do really agree. Nag-oil up ako sa kanya siguro mga 5 to 6 to 7 hours. Medyo matagal ako nag-oil up dito, pero nag-oil up pa din eventually. Kaso yung maganda sa kanya, it stays in place. Kung saan mo nilagay yung foundation, doon lang talaga siya. Nasa top 3 ko siya, hindi top 2, hindi top 1. Kasi this is one of the perfect foundation for events, special occasions. Actually, okay naman siya for everyday, pero ako kasi medyo nasasayangan ako kasi nga maharlikang product. So, ginagamit ko lang talaga siya, or I save this up for special occasions lang. Let's proceed with my top 2 foundation. Before, for siguro mga 2 years, ito talaga yung Holy Grail foundation ko. It's in my top 2 right now kasi minsan ko na lang siyang ginagamit, guys. This is the Revlon Color Stay Foundation in the shade 180 Sand Beige. Medyo maputi din to sa akin and bala kong bumili ng perfect shade ko talaga once nag-sale ulit yung Revlon dito sa Cebu. Maputi pa kayo sa akin, ito perfect to sa inyo. Ito, guys, solid Revlon. Alam ko maraming nagre-rave about this foundation, lalo na yung mga oily skin, and sobrang agree ako. As in, this is one of the foundations na, yes, again, nag-oil up ako. Normal naman talaga yun kasi nga I have very oily skin. Pero once I oil up, parang dun siya lalong gumaganda. Ganon yung foundation na to. It's the reason why up until now, favorite ko pa din siya kasi ganon talaga yung performance niya sa akin. Maganda siya, guys. Ewan ko, wala na akong masasabi kasi nga nire-rave to ng lahat. Full to medium to full coverage to, guys. Tapos, very blendable. Maganda siyang i-blend sa skin, lalo na pag gumagamit ka ng damp sponge. Sobrang ganda nito. Ay, basta guys, sobrang ganda nito. Must try kung may budget. Alam ko kasi medyo may kamahalan to, lalo na dito sa Cebu. This is really worth it. It's gonna last you a long time. Okay, last but not the least, alam nyo, hindi ako nahirapan na pumili ng top 1 ko. Parang mas nahirapan ako dun sa iba na mamili kesa dito sa top 1 ko kasi, ewan ko, I just love this. Ganon ko siya kagusto. This is the Wet n Wild Photo Focus Foundation. I am in the shade Soft Beige. This is my perfect shade. Yung Soft Ivory ata na next shade nito, na lighter shade nito is yellow undertone. Ito kasi medyo grayish or pinkish yung undertone. Pero para sa akin, nagbe-blend naman siya sa skin tone ko. So, carry lang. Kasi mas maputi na kasi yung Soft Ivory. So, I did not pick that up. This is my top 1 foundation. Kasi wala akong masasabing masama sa kanya. Wala akong masasabing bad thing about sa kanya except lang sa packaging. Hindi ko ganong bet yung packaging na spatula. Pero the product pero the product itself, it's very good. Dahil sa gustong-gusto ko siya, I can say na kung papipiliin ako ng foundation na masusuot ko for 1 whole year, eto, I will go for this. Ewan ko, maganda talaga siya, guys. And siguro it helped na perfect shade ko rin siya, kaya mas na-appreciate ko siya. Pero maganda talaga to. Oil control, okay yung oil control niya. Siguro mga 5 to 7 hours din yung oil control. Tapos yung pinapartner ko lagi dito is yung e.l.f. Translucent Powder. Plaka. The first time I used this, nagustuhan ko na siya, and yun na talaga yung simula na I fell in love with the Wet n Wild foundation. Tapos, sobrang affordable lang. Kung mawawala man lahat ng foundations ko, ito yung ititira ko talaga. So, ayun lang, guys. Sana nakatulong tong video na to and sana na-enjoy niyo yung video. Sorry kung medyo natagalan tong video na to kasi I really needed the time. Napatunayan muna na sila nga yung top 5 favorite solid foundations ko as of the moment. Please don't forget to like this video kung nag-enjoy kayo sa video na to. And please, sa mga bago dyan, don't forget to click the subscribe button para ma-notify kayo every single time na nag-upload ako ng bagong video. Thank you guys so much for watching. I'll see you soon and